Game na? Question and answer na? Okay, game. Meron ako napili na mga nasa 35 questions yata. Tapos yung mga hindi ko masasagot dito at hindi ko naman nasama dito sa video, doon ko na lang sasagutin sa mismong question nyo dun sa comment section. Okay, unang tanong galing kay JBTV. Kuya Boy, first time, sino artista po ang naging close nyo po? Wala akong ka-close na artista, yung super close. Kakilala, kabatian. Pag nakakasalubong ko, nagkakamustahan kami. Si Robby Domingo, si Casey Tandingan, si Angeline Quinto. Yun yung mga kakilala ko. Tapos, kakilala ko si Luis Manzano pero hanggang chat lang kami. Never pa kami nagkatakbo pero lagi siyang ka-PM ko sa Facebook. Okay, next question. Galing kay Mario Razo. Hello sir, I'm a subscriber from Mindanao. Galing din po kay Will Dasovich, pero galing nyo rin po. My question po is, approved na po ba ang channel nyo sa monetization sa YouTube? Thanks po. Nag-email na sa akin yung YouTube na, hey boy, first time, this is your review month. So, ibig sabihin nun, ngayong month of April, nare-review na yung channel natin. Magugulat na lang kayo. Anytime this month, may advertisement na tayo. Boy, first time! 50 facts about you, sir. 50 talaga? Tika lang, bibigyan lang tayo ng ilan lang. Matakaw ako. Mahilig ako sa matabang. Masaya ako pag maulan. Ayoko sa talk shit. Ayoko sa asshole. Alam niyo yung kung ano ibig sabihin nun. Galing kay Ram PH, ang pagiging YouTuber ba at editor sa BBB ang pinakapangarap mo? Kung hindi, ano yon? Never kong inisip noon nung nag-aaral ako na magiging editor ako ng PBB. Never kong inisip na magiging YouTuber ako. Pero, kung hindi ako naging editor ng PBB or naging YouTuber ngayon, malamang siguro isa akong programmer. Galing naman kay Ray Facelo. Boy, first time, si Derek Loren po ba si Kuya? Hahaha, hindi. Hindi siya si Big Brother. Oh, ito, next naman, galing kay Angel Mendoza. Mag-quit ka ba sa job mo sa ABS kung lumaki na yung channel mo at mas malaki na ang kita mo sa pag-vlog? Marami nagtanong sa akin yan, pero sa ngayon, hindi ko yung gagawin. Sa ngayon kasi, masaya ako sa career ko dito sa ABS-CBN as editor. Hindi ko iniisip na iiwan yung trabaho ko kasi ito ang source of income ko. ABS-CBN yung nagpo-provide ng mga needs namin sa bahay. Needs ko, needs namin lahat. Ikikip ko yung dalawa. Dalawa kita, mas maganda. Diba? Okay, next question tayo. Boy, first time, ano ang dream car mo? In time, kung magkakaroon ako, kahit anong klaseng brand, basta pickup truck. Kasi mahilig akong umalis-alis nga, mahilig akong bumiyahe. So gusto ko, mas marami akong may kakarga sa likod ng mga bagahe at kung ano mga bagay-bagay na pwede kong dalhin. Kasi gusto ko ng pickup truck kasi dadalhin ko yung scooter kung saan ako magbabakasyon. Tapos pagdating ko dun sa pupuntahan ko, ay di mag-scooter ako. Ganun, gala ano. Okay, next question galing kay Frank Gabriel. O, kasama ko to sa Loner Squad. Ikaw ba si Big Brother? Hindi, alam mo yan. Takot ka ba sa ipis? Hindi masyado. Inaapakan ko lang yun eh. Makakalimutin ka ba? Oo. Amer Emam. Saan po kayo kumukuha ng lakas ng loob para mag-vlog, kuya, first time? Mahirap po kasi mag-vlog. Last year, na-diagnosed ako ng clinical depression. So, ito yung outlet ko ngayon, yung pag-vlog. So, kaya ako nagkaroon ng lakas ng loob para gawin to dahil para labanan ko yung depression ko. Kasi pag tumitigil ako sa pag-vlog, bumabalik siya. So, kailangan kong tuloy-tuloy ko lang yung ginagawa ko na to. Ito yung diversion ko sa depression ko. Rans Baluyot. Ito, madalas talaga nagko-comment sa akin to. Paano nyo napagsasabay ang trabaho nyo at pag-vlog? Magandang question to. Time management lang, bro. Marami akong give up ng mga activities na ginagawa ko dati na hindi na ngayon. Tulad ng pagkatapos ko sa trabaho, kung saan-saan pa ako pumunta. Madalas parang pumaparty, kasama yung mga office mates, umiinom, mga ganyan-ganyan. Hindi, wala na yung mga yun. Taong office, bahay ako ngayon. Nagmamadali akong umuwi kasi para mag-edit ako ng vlogs ko. Pag wala akong pasok sa trabaho ko, mag-vlog ako. Kasi ang pasok ko kasi sa trabaho dito sa ABS is 2 PM. So pag-gising ko sa umaga, nag-vlog ako. Tapos ganun din sa kinabukasan, umaga, nag-edit ako. So ano lang yan, bro, time management lang. Hati-hatiin mo lang. Isipin mo kung ano yung priorities mo. Bahay, trabaho sa ABS-CBN at mag-vlog. Yun na lang yung activity ko ngayon. Ganun. O galing naman to kay Macbeth Wine Black. Wow. Lakas mga Amerikano nito Macbeth, di ba sapatos to? Okay. Kuya Boy, first time, ano ang favorite mong pagkain? Yung tipong mapapamura ka kasi yun yung kinakain mo at yun
naman pagkain na ayaw mo, yung tipong mapapamura ka kasi ayaw mo. Lahat ng pagkain gusto ko. Kahit ano. Pero mahilig ako sa Japanese food, Chinese food, adobo, sinigang na isda sa miso, sinigang na baboy. Lahat naman gusto ko. Ang ayoko lang yung wala akong makain. Yun ang pinakayoko. Mapapamura talaga ako dun. Si Chester, kasama ko rin to sa Loner Squad. Ano ang ini-edit mo maliban sa PBB at vlogs mo? Maliban sa PBB, ako ang naging editor ng Pilipinas Got Talent mula season 1, 2, 3, 4, 5. Sa 6, naglaylo na ako. Kasi yung mga nag-edit na ng KGT 6 ngayon, ay sila na yung mga tinuruan namin dati. Sila yung mga nag-train dati, tapos ngayon, sila na yung humawak ng show. So, ibig sabihin, it's their time to shine. Tapos na tayo doon. Ano pa ba? Nag-edit ako sa ASAP, nag-edit ako sa Magandang Buhay. Editor ako ng X Factor PH dati. The Voice, season 1, akong editor nun. Madami sa sports. Kadalasan lahat-lahat ng shows dito sa ABS-CBN, iniikutan lang namin yung mga editors dito. So, ayun. Paikot-ikot lang kami. Lahat ng shows sa ABS dito, na-edit ko maliban lang sa drama. Di ako nagda-drama. King FB. Oy, si Royce ito. Payag ka tol na may GF ka na half Pinay, half Pinoy. Nangyari naman yung tanong mo. Ikaw kaya tanungin ko, ano kaya kung magkaroon ka ng girlfriend na half German, half Shepherd? Mag-collab na tayo, bro. Okay, next. Galing kay Swiss Blade. Boy, tanong ko lang, pre, kung meron ka ng girlfriend o live-in partner, sama mo naman sa video o travel vlogs mo at ipakita mo naman siya. Meron na akong wife. Ayaw lang niyan lumabas. Sa mga videos ko, nagtatago lang siya. Ayaw niya lumalabas pag hindi siya naka-makeup. John Alinsug. Media editor ka tol, pakita naman ng magagandang B-rolls, editing collage skills. Sige, gagawin ko yan pag nagta-travel vlogs na ako. Dadating tayo dyan. As much as possible kasi, madalas ko kasing ginagawa dito sa ABS yan. Mula pa nung napasok ako dito, hanggang sa ngayon, 8 years na ako dito eh. Ganyan yung ginagawa ko, laging may B-rolls. Hanggat maaari sana kasi hanggang ngayon, medyo kumakalas ako sa ganung klaseng pag-edit. Kasi since vlog naman yung ine-edit ko, medyo kumakalas ako sa style ng pag-edit ng ABS-CBN na nakasanayan ko dito. Kaya kung mapapansin mo yung mga vlogs ko nung simulang-simula ko, ang sobrang perfect niyan. Akala mo talaga pang TV na. Kasi hindi ako makalabas dun sa sistema na ganito dapat yung pag-edit. Ngayon nga lang medyo nagmumukha na siya talagang vlog. So ngayon, antayin mo lang. Pag may travel vlogs na ako, yun na yun. Jonathan De Jesus. Who is your celebrity crush? Hihi. Celebrity crush? Childhood crush ko si Julina Magdangal. ang celebrity crush ko talaga, wala dito sa ABS-CBN. Nasa Channel 7, si Carla Abellana. Yun yung celebrity crush ko, noon pa. Never ko pa nakikita. Parang siya kasi, basta ang ganda-ganda niya eh. Wala akong celebrity crush dito sa ABS-CBN, sa GMA. Carla Abellana. Tapos crush ko na vlogger naman, si iJustine. Si Ray Facelo, bro. Paano maging interesting sa public ang vlog or content na ipoproduce po ng isang content creator? Penge po ng tips. Paano magiging interesting? Okay. So, ganito yun bro, yung tip dyan. Para maging interesting yung vlog mo, bago ka pupunta sa isang lugar, alamin mo muna yung history ng lugar. Magtanong-tanong ka sa mga tambay-tambay dyan sa lugar na pinupuntahan mo. Lalo na pag, kunwari, kakain ka, sasama na restaurant o simpleng mamihan lang yan. Alamin mo kung kailan sila nagsimula, ano yung mga ingredients nila. Parang ganun. Dapat informative ka. Dapat habang pinapanood ka, merong na-feed mo yung nanonood sa'yo. Meron silang napupulot na information dun sa bina-vlog mo. Ganun. Para interesting siya. May sense? Basta ganun. Lagi mong be more informative sa mga vlogs mo. Next naman si Van Rogue. Wala ba siyang conflict sa interest sa work mo at sa pag-vlog mo? I mean, sa iyong management. Sabi ko kanina, time management. Hindi siya conflict kasi pareho lang yung ginagalawan ko. Pareho ko siyang gustong gawin. Nasa isang linya lang sila. Yung pag-edit sa ABS-CBN at yung pag-vlog. Ito galing naman kay Jovil Daco. Ano ang tawag mo sa mga subscribers mo? First timers. Jonel Villafania. Paano ka po napunta sa trabaho ang pag-i-edit? Ano po ang natapos nyo? Natapos ako ng computer programming. Wala talaga sa linya ko dati yung pag-i-edit na ganito dahil meron akong tito dati na pinagtatrabaho ko sa isang shipping company. Doon sa loob ng company, meron siyang editing. President siya ng Rotary Club
sa Malabon. So, lahat ng mga events, sinushoot niya. So, doon ako na-train sa kanya. Yung office na yon, doon din na-train si Bitoy. Si Michael V. Same kami ng naging mentor namin. Si Papa Fred, yung nagturo sa akin mag-edit. Ganun din siya rin ang nagturo kay Bitoy. Utang na loob ko to kay Papa Fred. Kaya ako napunta sa ganitong linya ng trabaho. Rainier Reserva. Kung bibigyan ka ng chance na makakulab si Will Dasovich, ano ang gagawin yung collab na makaka-encourage sa mga small YouTubers na ipagpatuloy ang pag-vlog? Gusto ko pagkasama ko siya, gagawa kami ng mga heartful na vlogs. Yun na. Siguro yun na yung yun na yung gusto ko na magkasama kami na gagawa kami ng isang vlog na siguro mga humanitarian project na. Ganun. Bibisita kami sa mga bata na ulila, basta ganun. More on pagtulong na sa iba, sa mga kapuspalad. Alam mo yung mga ganun. Ganun na yung gusto kong gawin. Pag siya yung kasama ko. Gusto ko may ganun kami mga vlogs na gagawin. Maliban sa syempre travel kasi talaga siya. So parang paminsan-minsan gusto ko yung may ganun. Yung para naman yung parang tumutulong ka sa mga ibang tao. Yun yung gusto ko. Mark Vares Adorbo. Saan po kayo mas nag-enjoy mag-vlog? Sa loob ng bahay o sa labas? Nag-enjoy naman ako sa loob ng bahay pero mas masaya pag nasa labas ako. Mas marami akong nagagawa. Ibrahim, ano ba ang real name mo? Hindi ko pwede sabihin, bro. Basta nagsisimula sa M at nagsisimula yung last name ko sa A. Yan. Tapos, kung di ka nagbablog, ano ang gagawin mo? Kung hindi ako nagbablog, natutulog ako. Iniisip mo ba ang pera bago ka nag-vlog? Hindi. Kasi ginagawa ko yung pag-vlog na to dahil depressed ako. Pang-divert ko siya ng kalagayan ko. Next naman si Rayan Shera. What inspires you sa pag-vlog? And paano ka nag-iisip ng content for a vlog? What inspires you? Kasi alam niyo, gusto ko laging maging masaya. Kasi malungkot akong tao, sa totoo, kasi depressed akong tao dahil sa kalagayan ko. Kaya wala akong hinangad lagi kundi wala akong ibang hinangad kundi maging masaya palagi. Yun yung tinitignan ko. Gusto ko maging masaya, mag-vlog ako. And paano ako nakaisip ng content for a vlog? Madali lang gumawa ng content. Lahat ng bagay, pwede mong gawa ng content. Kahit ultimong cellphone. Pwede mong gawa ng content to. Cellphone lang yan. Anong gagawin mo sa cellphone na to? Paano ka makagawa ng content? Di mag-prank call ka. Parang ganun. Dapat maging makulit lang yung isipan mo. Dapat yung tenga mo, mabilis pumikap na mga naririnig mo sa paligid mo. Kasi, posible kasi na yung mga sinasabi nila, pwedeng yun yung makapagbigay sa'yo ng idea para magkaroon ka ng content. Dapat medyo makulit yung isipan mo. Dapat medyo ganun. Jude Jenson. Paano po mapapadali ang pag-edit ng vlog pero maganda ang kalalabasan? Sana po masagot niyo po. Paano magiging madali ang pag-edit at maganda ang kalabasan? Kung nagvo-vlog ka sa labas, ang i-shoot mo lang is yung mahalaga. Kung ano lang yung kailangan mo. Para hindi masayang yung oras mo sa pag-edit. Ganon. Eventually naman kasi matututunan mo rin yan eh. Hindi naman kasi agad-agad na pag tinuro ko ngayon sa'yo kung paano yung sikreto is bibilis ka agad mag-edit. It takes time. Kailangan mo mag-edit. Walang hangganan ang pag-edit. Tapos magiging mo yung sinasabi ko sa'yo na paano mapapabilis ang edit. Ikaw ang makakatuklas niyan kung paano yung diskarte, paano bumilis yung pag-edit mo at maganda yung kalalabasan. So dapat interesting nga ulit yung content mo. Gawin mong masaya. Kahit na hindi, ganun yun ganun sa vlog Kahit na hindi masaya yung lugar na pinuntahan mo, kailangan mong palabasin sa vlog mo na masaya yung lugar na yon. Yun yung challenge sa editing na. Kailangan magmukhang masaya yung lugar na pinuntahan mo kahit yung totoo naman talaga ay hindi siya masaya. So yun yung challenge. Tuloy-tuloy mo lang, huwag kang hinto. Ganun lang, tuloy-tuloy lang. Mararating mo yan. Si RV Oge, kaya how to be you po. Sino po ang inspirasyon mo at bakit mo naisipang gumawa at bumuo ng vlog? Inspirasyon ko, si Will Dasovich. Naisipan ko mag-vlog kasi nga depressed ako. Yun ang doon ko natuklasan na ito pala yung pag-vlog yung makaka-overcome nung depression ko. Kasi pag nag-vlog nga ako, hindi ako depressed. Kaya ako vlog ng vlog kasi nakakalimot ako mag-isip. Galing naman kay Athena Beatrice. Oy, Athena, ito yung kaibigan kong writer sa Wattpad. Magaling ka magsulat. Ano ang fears mo?
paano pag dumami na kami, how will you handle it? Anong fears ko? Simula nung nagka-depression ako, sa totoo lang, takot ako sa death. Takot ako mamatay. Yun lang ang kinakatakutan ko. Alam niyo kung bakit? Takot ako mamatay. Kasi ayoko nang mamatay ako nang wala akong nararating. Ayokong mamatay nang wala akong iniiwan sa mga maiiwan ko. Ayokong mamatay na magiging pabigat lang ako sa kanila pag nawala ako. So gusto ko magkaroon muna ng mahabang buhay para ma-achieve ko muna lahat ng mga goals ko, ng mga pangarap ko. Ay, kung kung andun na ako at alam mo yun na parang pag nawala ako sa mundo, hindi sila maghihirap, hindi sila mahirapan kasi wala na ako. Ganun. Ay di, kunin na ako ni Lord. Basta ganun. Paano pag dumami kami? How will you handle it? Pag dumami kayo, feeling ko hindi ako magbabago. Promise yan sa'yo, Athena. O galing naman kay Jamie TV. Kuya Boy, first time, ikaw ba si Big Brother? Hindi. Hindi ako si Big Brother? Ba't niyo ba sinasabing ako lagi si Big Brother? Kaboses ko ba si Big Brother? Hindi. Hindi ako si Big Brother. Hindi rin si Derek Lawrence si Big Brother. Catherine Amore, kaboses ka ba ni Big Brother? Ano ba to? Tanong ba to? Ito yung tanong na sinasagot din ng tanong din eh. Kaboses ko ba? Okay, galing naman kay Mighty Mouse. Saan si Esme? Mga chikiting mo pa lang kasi nakita ko sa vlog. Andyan lang sila. Hindi lang sila nagpapakita. Boy, first time. Saan o kama uli sa Aklan? May asawa yun si Big Brother nga ron. Ano yun sa Aklanan yun? Ang tanong niya, kailan daw ba ako uwi ng Aklan? May asawa na daw ba si Big Brother? Si Big Brother may asawa na. Uwi ako ng Aklan. Sana makauwi ako sa January sa ati-atihan. Sana makauwi ako. Stay peculiar. Si ano to? Nika. Nika. Gusto mo ba ng travel buddy? Oo, gusto ko ng ng travel vlogger buddy. Kasi ako naman kasi normal talaga pag naglalayas ako dati. At mahilig nga ako tumakas lang kung saan lugar pupunta. Ngayon kausap mo ako, mamaya-maya, nasa Baguio na ako, ganun. Sanay ako mag-isang umaalis. Pero siguro kung magkakaroon ako ng travel buddy, gusto ko rin yung same interest lang din. Para pagdating namin doon sa lugar, kanya-kanyang buhay na, kanya-kanyang vlog. Siguro naman, kung travel lang naman talaga na hindi ako magbo-vlog, mas maraming kaibigan na kasama, mas maraming travel buddies, mas masaya. Ito galing naman kay Arvin Eleuterio. Kuya, any tips man po sa mga may fear to vlog in public? Paano po hindi ma-awkward pag nagvo-vlog sa maraming tao at paano din hindi sila ma-awkward sa'yo basta kahit anong tips? Hahaha. Tips ko paano mag-vlog sa in public. Enjoy niyo yung lugar. Hangga't maaari, huwag kang mag-isip na kakabahan ka kasi pag kinabahan ka, kakabahan ka talaga. Ngayon, para hindi sila ma-awkward din sa'yo habang nagvo-vlog ka, dapat makita ka nilang masaya ka habang nagvo-vlog. Kasi alam mo yun, pag nakita ka nilang makulit, tatawa yung mga yan, makikikulit sa'yo yan. Ngayon, kung nakita ka nilang nagvo-vlog dyan na naglalakad ka at kinakabahan ka, hindi ka naman nakangiti, tititigan ka lang din ng mga yan. So dapat joyful ka, masaya ka habang nagvo-vlog. Sinasabi ko sa'yo, sigurado yan sasali sila sa vlog mo. May interaction na sa mga tao sa paligid mo. Isama mo na sila sa vlog mo. Ganun lang, maging masaya ka lang. Magpakatotoo ka lang. Enjoyin mo lang yung pag-vlog. Huwag kang kakabahan. Rants, baluyot. Paano niyo po napagsasabay ang trabaho niyo at ang pagbablog? Napagsasabay ko siya. Time management. Tulad nga ng sinabi ko kanina. Okay, yun na pala yun. Wala na pala. Tapos na. So, ayun. Sana nasagot ko lahat ng mga tanong niyo. Tapos yung mga hindi ko nasama dito ng mga questions, doon ko na lang sasagutin sa comment section. Kaya ayun, sana mas nakilala niyo ako lalo dito sa mga tanong niyo at nakatulong ako sa mga tips sa mga tanong niyo about vlogging and editing. Tungkol sa personal ko, ganun. Ayan. So ayun, sana nag-enjoy kayo. Sana nasagot ko na maayos yung mga katanungan niyo. Huwag kayong magsawang magtanong. Kahit may upload ako, magtanong lang kayo na magtanong. Kasi pag kaya kong mag-comment, mag-reply, nagre-reply naman ako. Pag hindi ako nakapag-reply, ibig sabihin nun ang busy ko. Parang gano'n. So, magre-reply din naman ako magre-reply. So, ayun, maraming salamat sa inyo ha. Tapos, yun lang ang request ko. I-share nyo lang palagi yung vlogs ko sa mga social media accounts nyo. Mabuhay kayong lahat mga first-timers. Malapit na tayo mag 5K. Road to 10K tayo ngayong taon. Bye-bye!